pagsapit ng dilim. Nung pong nakaraan, ang tiningnan po natin ay yung fear in the night. Kasi marami po sa gabi, sa dilim, it is really associated sa takot. At papaanong yung takot na yon ay ma-overcome natin. Ma-overcome natin yon dun sa katotohanan na alam ng Panginoon yung nararanasan natin. Alam ni Yahweh yung mga takot na hindi man natin sabihin sa iba, ngunit alam ni Yahweh. At ganun din, sinabi ni Yahweh mismo kay Abram na ako ang iyong kalasag. Kasi may isang takot po tayo, di ba? Yung takot na masaktan, takot na mapahamak, yung takot na pwedeng sumalakay ang kaaway. Pero ang kagandahan, ma-overcome natin yung takot na yun dahil si Yahweh ang ating kalasag. Nandun din naman yung takot na mawalan. Yung takot na baka lumipas yung pagkakataon. Yung takot na baka kapag sumunod ako sa Panginoon, ayun nga, yung baka mas maghirap ako, baka mas pagkulangin ako. Pero napag-aralan din po natin nung nakaraan, yung katotohanan na si Yahweh ang ating gantimpala. Kung titingnan natin sa ganung aspeto, yung ating buhay, na ang pinakahanap-hanapin natin ang Panginoon. Kasi lagi na lang tayong matatakot na mag-fail kung ang pinapangarap natin sa buhay ay yung mga gantimpala ng mundong ito. Ang atin pong chine-chase ay ang kayamanan ng mundong ito. Talaga pong maraming magiging takot tayo sa buhay. Pero kung titingnan natin ang buhay natin na kung saan ang magiging gantimpala natin ay ang Panginoon, kahit anumang sitwasyon yung kaharapin natin, hindi tayo matatalo ng kaaway. Kasi nasa atin na yung gantimpala. Amen? At ngayon naman po, titingnan natin kung may fear in the night, sa gabi din naman may makikita tayong, next natin, Tishina, mga between stars in the night. God's promises in the darkness. Kasi nalagpasan na natin Kumbaga, sumakses na tayo doon sa pagtagumpay sa takot. Pero po kasi mga kapatid, yung pag-overcome sa takot, ano yung tulong na maibibigay sa atin nun? Yung tayo makapagsimula, yung tayo makahakbang sa kung ano man yung journey na inilaan sa atin ni Yahweh. Pero hindi naman siya natatapos sa pagsisimula lamang. Kailangan makapagpatuloy tayo. May pupuntahan pa tayong destinasyon. Nakahakbang pa lang tayo. Dahil nawala yung takot, nakaalis na tayo dun sa sarili nating tent at tayo umaasa na sa covering ng Panginoon. Pero ngayon titingnan natin ano ang kahalagahan na makikita natin ng bituin sa kalangitan pagsapit ng gabi. Amen? Basahin po natin yung Genesis 15 verses 5 and 6. Sabi po dito, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang tao matuwid. Dito po makikita natin, yung verse po bago ito, ano ikinakatakot ni Abram? Na hindi siya magkakaroon ng tagapagmana. Na nabanggit na sa kanya before ni Yahweh nung sa Genesis chapter 12, sa kanya manggagaling ang isang lahing pinili, isang bansa na kung saan manggagaling sa kanya. Paano ka magkakaroon ng isang bansa? Isang anak nga wala pa. Amen?
Kaya yung between, ito yung ginamit na ilustrasyon ni Yahweh sa kung papaanong matutupad ang mga pangako niya kay Abraham. Sabi nga po dito, next slide natin, when Yahweh brought Abraham outside, he could have pointed him anywhere. Pwede namang sa mga kabundukan. Paglabas, Zian, halika, labas tayo sa iyong tolda. Nakikita mo ba iyang mga kabundukan? Kaya naman, nakikita mo ba ang mga puno sa kagubatan? Kaya naman, nakikita mo ba ang mga tupang iyong inaalagaan? Ang daming pwedeng ituro. He could have pointed to the trees, but instead, he pointed to the heavens. Tumingala ka, Abraham, at masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo ang mga bituin. Hindi pinagbilang si Abraham ng mga tupa, baka kasi makatulog. Hindi siya pinagbilang ng kaanuman, hindi siya pinatingin sa kung saan man. Pinatingala siya at tingnan daw niya ang mga bituin. Kasi napakahalaga po nito. Kasi bakit nga kaya? Bakit nga kaya yung mga bituin yung pinakita ni Yahweh? Kasi ang dami namang pwedeng illustration. Pero kasi kung titingnan natin yung setup at that time, gabi. Wala pa namang mga poste ng ilaw noon. Pag lumabas ka, madilim, nakikita ba natin ang mga bagay na nasa mundong ito? Hindi. Ang tanging magbibigay ng liwanag sa atin at tanging makikita natin ang mga bagay na nasa kalangitan. Pagsapit ng gabi, nawawalan tayo ng vision sa mundong ito. Nabibigyan ng focus kung ano yung nasa taas. At iyon yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil alam natin, di ba, pagsapit ng gabi ay ang panimula ng bagong araw. At sa panimula ng bagong araw, hindi natin titingnan, hindi natin aasamin kung ano man ang mga bagay na nasa mundong ito. Kundi tayo titingala sa langit, Panginoon, narito ang mga pangako mo. Yan ang nais kong abutin. Amen? Parang yung Torah reading lang natin po kanina, di ba? May decision tayong gagawin. Ano ang titingnan natin? Mga bagay na gusto natin, ninanais natin, o yung mga bagay na nakapaloob sa kautusan ni Yahweh? Yung mga bagay na naaayon sa kanyang salita. Kasi yung pagtingin sa between, marami po yung pwedeng ibang ibig sabihin. Sabi nga po dito, next natin, at the surrounding nations, Israel was forbidden to worship the heavenly bodies. Lilinawin lang po natin. Yung mga between sa langit, hindi po yan pinatingala si Abraham para sambahin ni Abraham. Hindi yan para makinig si Abraham kay Zenaida, pangalan nun, na ang mga bituin sa langit ay gabay lamang. Na okay, sa mga Leo, ito ang iyong lucky number. Ito, kasi nagsimula po yan sa ibang mga nations. Sa Egypt, they worship the sun. Mga Babylonians, they sought guidance from the stars, and eventually meron tayo ngayon yung sa astrology, the study of the stars, the constellations, at ano ba yung pinanganakan ng gentong date, gentong buwan, gentong oras. Ibig sabihin nun, ikaw ay year of the gento, of the ganyan, at ibig sabihin, pag ganun ka, ito yung character mo, ito yung lucky number mo, lucky color mo, at kung ano mang pwedeng mangyari sa buhay mo. Hindi po tayo nananampalataya sa ganong konsepto. Amen po? Ang pinaniniwalaan natin, salita ng Panginoon. Amen po? Kaya
Sino po ba dito ang ano? Sino po ba dito ang kanyang zodiac sign ay ganito, ganyan? Huwag po kayong maniniwalang ang lucky number nyo ganun. Yung iba, ginagawa pang ano, pang taya sa wedding. Di ba? Ay, lucky number ko daw ay G's. G's 15. O sige, taya ko G's 15. Naniwala ka na sa astrology, nagkasala ka pang tumaya ka sa wedding. Di ba? Yan, lucky color mo ay pink. Kaya a-attend ka sa Shabbat. Wow, ginamit pa na nakapink ka kasi lucky color ko ito. Hindi eh. Hindi tayo after sa kung ano yung maswerte sa buhay natin. After tayo sa kung ano yung mga pagpapala, mga pangako ni Yahweh ibibigay niya sa atin. Amen? Kasi minsan ma-amaze tayo na oo nga no, parang sakto sa akin yung sinasabi doon. Pero lagi naman ganun ang na-highlight lang kung ano yung parang applicable sa'yo. Na kaya tuloy mapapaniwala ka. Pero pag hindi naman naging applicable sa'yo, parang sinasantabi mo lang, na-highlight, oo nga, sakto to sa akin. Pero in short, hindi siya accurate, hindi siya galing sa Panginoon. Amen po? Kaya sa mga kabataan dyan, di ba? O nung kabataan ba natin uso yun? Ngayon ba? Uso pa? Pero parang ngayon kasi naririnig ko may iba-iba pang ang yung iba pa yung totoong zodiac sign mo, doon sa meron ka pang rising, may mga kung ano-anong minsan iaano mo pa kung anong araw ka pinanganak, anong oras, tas base daw doon makikita mo na ano yung ugali mo talaga. Ibig sabihin ba nun, ikakandado natin yung mga sarili natin na dahil ito yung zodiac sign ko, ito pinanganak ko ng year of the rooster, dapat magiging ganun na ako? Di ba ang pamantayan kung sino tayo, ano yung magiging character natin, ay kung ano ang character ni Yahweh? Iyon yung itatry natin na ma-emulate, di ba? Kung papaano namuhay ang Panginoong Yeshua sa mundong ito, hindi sa kung ano ang sinasabi ng zodiac sign mo. Amen? Nililinaw lang po natin kasi katulad din po nung sa mga na pag-aaralan nung sa ancient times noon, never inutos ng Panginoon ni Yahweh sa Israel na sambahin nila ang mga bituin. Ito po yung mga sumamba sa mga heavenly bodies, mga Egyptians, Babylonians, Canaanites, maging po mga katutubo natin, mga sinaunang Pilipino, di ba? Si Bathala, ang representation ay ang araw. Pero ang malinaw pong sinasabi sa atin na ang mga bituin ay representasyon ng pangako ni Yahweh. Hindi ng Diyos mismo, kundi ng kanyang mga pangako. Nililinaw lang po natin yung distinction. Kaya somehow, in a way, mamaya makikita natin magiging gabay ang mga bituin, pero sa konteksto na dahil sa mga bituin, maaalala natin ang mga pangako ni Yahweh sa atin. Amen? Sabi nga po dito, linawin natin sa Deuteronomy 4:19, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Amen? Kasi yung pagsamba, hindi lang naman yan yung luluharan mo, yung parang siguro yung mga Babylonians noon na talagang sinasamba, worship literally. Pero kasi somehow kapag yung buhay mo ay binabase mo na sa kung ano yung sinasabi ng horoscope, ng astrology, parang ibig sabihin nun din, siya na yung Diyos mo kasi iyon na yung pamantayan ng buhay mo eh. Kaya maging maingat po tayo sa kung anong mga filosofiya sa buhay ang atin pong tinatanggap. At ang pinakamainam, ang tanggapin na lang po natin, salita ng Panginoon. Amen po. Kasi sabi nga po dito, next natin, the stars were never meant to determine your destiny.
They were meant to declare God's glory. Malinaw na malinaw. Sabi po sa Psalm 19:1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Kapag nakikita natin yung buwan, nakikita natin yung araw, yung mga bituin, at namamangha tayo, at normal lang pong mamangha. Kasi, sino ba naman hindi mamamangha kapag yung clear na clear ang kalangitan sa gabi, tapos talagang, di ba, ang ganda tingnan nun, yung ang daming bituin sa langit? Mamamangha ka. Pero yung pagkamangha na yon, dapat mag-translate sa mga katagang, wow, ang ganda ng mga bituin, nilikha ito ni Yahweh. Amen? Na nakakatulong na mag-glorify si Yahweh at nagpapatunay kung ganong makapangyarihan ang ating Diyos na sinasamba. Amen? Wow, ang ganda ng kalangitan. Biruin mo, gawayan ni Yahweh. Ganon kadakila si Yahweh. Sabi pa dito, Isaiah 40, verse 26, tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Ang hina-highlight ng mga wonderful things sa kalangitan, ang Panginoon. Bakit maraming mga tao noon ang sumamba sa mga heavenly bodies? Kasi for them, yun yung pinaka-nakamamanghang bagay na makikita mo sa mundong ito. Pero yun pala, it is just a representation of God's glory. Doon mo mapapatunayan na napakadakila at maluwalhati si Yahweh. At iyon din naman, yung nagpapatunay na parang ano lang, parang panahon ni Noe, yung rainbow, it is a sign of God's promise na na hindi na niya gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Ang mga bituin, ito'y patunay ng pangako ng Panginoon kay Abraham na ang kanyang lahi ay magiging kasing rami ng bituin sa langit. Isang covenant of protection and isang covenant of a greater blessing. At ngayon, titingnan po natin ano pa ba yung makikita natin na maituturo sa atin pagtingala natin sa langit at makita natin ang mga bituin. Ano ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin na mensahe? Amen? Hindi horoscope. Hindi kung ano pa mang lucky number, pero kung anong blessing ang ibinibigay ni Yahweh. Amen? Kaya yun titingnan natin. Number 1. Maaga pa naman, mabilis lang po ito. The stars give us hope. Nagbibigay ng pag-asa ang mga bituin. Kasi balikan po natin ulit yung sitwasyon ni Abraham. Ang sitwasyon ni Abraham, bago siya pinadalhin ni Yahweh sa labas ng tolda at patingalain, siya ay nangangamba. Siya ay para bang, paano mangyayari sa akin yung pangako ni Yahweh? Wala pa nga akong anak. Ano naman kung payamanin pa ako ni Yahweh lalo? Wala naman akong tagapagmana. Para saan yung blessing na ibibigay sa akin? Hindi siya maipapasa sa next generation kasi nga wala akong anak. At ito pa yung ito pa yung mahirap. Yung katotohanan na hindi niya matatakasan. Ano yung nakikita ni Abraham? Bakit siya nangangamba? Matanda na siya. Baog ang asawa niya. Walang tumatakbong anak niya sa loob ng kanilang tolda. Paano mo nga naman mapapanghawakan yung binigkas na salita ni Yahweh sa kanya?
Panginoon, paanong merong isang buong bansa na manggagaling sa aking heritage? Ni anak nga, wala ako. Ano yung nakikita ni Abraham? Ano yung nagmamagnify sa kanya? Yung sitwasyon niya. Totoo ba yung sitwasyon niya o hindi? Totoo din naman. Totoong may problema, totoong may danger na hindi matupad yung mga pangako kasi ito yung sitwasyon ko. Panginoon, pinangakuan mo ako ng ganito pero parang imposible. Kasi kung titingnan ko ang sitwasyon ko, malabong mangyari. Kung meron tayong na-receive na parang, pagyayamanin ka ng Panginoon. Di nga. Ganun magiging reaction natin kung ang nakikita natin, yung sitwasyon natin ngayon. JJ, maniniwala ka ba kung biglang pinangako sa'yo, JJ, giginhawa ang buhay niyo ni Chloe, magkakaroon ka ng magandang trabaho, kikita ka ng malaki, magkakaroon kayo ng sariling bahay at lupa? Parang kung titignan yung sitwasyon nga, parang ang labo namang mangyari. Magiging ganon yung reaction natin kung ganon yung perspective natin. Iyon yung nakikita natin. Kaya anong ginawa ni Yahweh kay Abraham? Abraham, tara dito. Halika nga dito. JJ, halika nga din eh. Labas. JJ, tingala ka sa langit. Imagine mo walang bagyo ngayon. Tapos gabi. Tapos pag tingnan, JJ, tingnan mo mga bituin sa langit. Ganda, no? Nakaka-amaze. Pero alam mo yung mas amazing? Bilangin mong lahat ng bituin na yan sa langit. Hindi ganun karami magiging anak mo, JJ. Huwag kang kabahan. Parang mas kilabahan si Ate Jobel. Iyan ang patunay na totoo ang pangako ko. Kung ang titingnan natin yung salita ng Panginoon at hindi lang yung sitwasyon natin, hindi natin ine-neglect. Hindi natin babaliwalain kasi totoo naman iyon yung sitwasyon natin. Pero hindi iyon yung magdidikta ng kung ano yung magiging direksyon ng mga susunod nating hakbang sa buhay. Kasi bakit? Kapag tayo lumalakad sa buhay na puno ng pag-asa, makakapagpatuloy tayo, hindi tayo basta-basta susuko. Hindi tayo basta-basta mapanghihinaan. Hindi tayo basta-basta manglulupaypay. Mapapagod ba tayo? Oo. Generally, ang buhay nakakapagod naman. Kasi may mga pagpapagal tayo, may mga hanap buhay tayo, may mga sa mga estudyante, kailangan nating mag-aral. Nakakapagod lahat ng yun. Pero ang kaibahan ng napapagod na walang pag-asa sa napapagod na may pag-asa, yung napapagod na walang pag-asa, nanlulupaypay, na panghihinaan hanggang sa bumagsak na. Pero yung napapagod na may pag-asa sa kanyang puso, napapagod man, alam niya, pagsapit ng gabi, may pinanghahawakan akong pangako ng Panginoon. Magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako sa pagbabago ng Diyos sa aking buhay. Magpapatuloy ako sa dahil gano'n naman yung pag pinanghahawakan natin ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng hawak mo lang. Dapat yung salita na yun, iyon yung bumabago sa buhay natin. Kasi totoo to. Mababago ba ni Abraham ito? Yung edad niya? Mababago ba niya yung kondisyon ng asawa niya? Hindi, ang mababago niya kung saan siya tumitingin. Ang mababago niya, panghawakan niya yung salita ni Yahweh. Ang mababago niya, wag siyang umasa sa sarili lang niya. Umasa siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kasi basahin nga natin, balikan natin.
Sa verse 2 hanggang sa sumusunod, ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Di ba pinag-aralan natin kanina nung nakaraan, how to overcome fear? Isa doon, matanggap natin na si Yahweh ang ating gantimpala. Pero hindi pala natatapos doon kasi may next question si Abram. Bagamat alam niyang si Yahweh ang kanyang gantimpala, nagwo-worry siya kasi wala naman akong anak. Pwedeng makapagsimula siya sa journey, pero kung nakulong siya sa konsepto na ito, hindi siya makakapagpatuloy. Kaya kinailangan niyang tumingala at tumingin sa kalangitan. Tingnan ang bituin sa langit at dinggin ang salita ng Panginoon, Abram. Kasing rami ng bituin sa langit ang bansang manggagaling sa iyo. Sabi niya, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Ito yung kanyang katiwala. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Parang sa isip ni Abram dito, tanggap na niya. Hindi siya magkakaanak. Pero binago ni Yahweh ang perspective niya. Anong ginamit ni Yahweh? Ang mga bituin sa langit. Sabi dito, next natin, before God changes Abram's future, He changes Abram's perspective. Ang pag-asa, it begins when our eyes move from earth to heaven. Ibig sabihin, lalakaran pa rin natin itong mundong ito eh. Ang kaibahan lang, naglalakad ka na nakatingala sa langit. Alam niyo yun minsan, di ba, pag naglalakad tayo, parang nakakapagod, pero mas mahaba yung nalalakad natin pag naa-amaze tayo sa paligid natin. Kasi hindi na natin napapansin yung pagod. Bakit? Dahil dun sa napakagandang nakikita natin. At ganun yung nais ni Yahweh sa atin. Habang lumalakad tayo sa mundong ito, titingin tayo sa kanyang mga pangako. Ibig sabihin ba nun, hindi na tayo mapapagod sa paglakad? Hihinto na tayo sa paglakad? Hindi. Ibig sabihin lang nun, mas meron tayong magiging lakas para magpatuloy sa paglakad. Na hindi mo namalayan, wow, thank you Lord, ang layo ko na pala. Yun pala ang sikreto, tingnan ko ang iyong mga salita, panghawakan ko ang iyong mga pangako. Amen? Sabi nga dito, hope isn't denying reality. Nandun ka pa din sa realidad na kailangan mong pagdaanan lahat dito sa mundong ito. But hope is seeing reality through God's promise. May pagsubok ka ngayon, okay lang. Sa tulong at awa ni Yahweh, mapagtatagumpayan ito. Dahil iyon ang kanyang pangako. Sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Amen? Sabi niya, magkakaroon ako ng panibagong sigla na ako'y makalilipad sa itaas ng bagyo. Ano ang ganda nga nun eh. Ngayon ko lang din siya, pag i-relate natin siya dito sa topic natin, bakit tayo binibigyan ng lakas ni Yahweh na parang agila at malagpasan ng bagyo? Kasi yung bagyo, yung ulap, iyan yung tumatakip para hindi natin makita yung mga bituin. At pag nalagpasan natin yung bagyo, makikita na natin muli, wow, Panginoon, totoo ang iyong mga pangako. Sabi nga sa Isaiah and sa Hebrews, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat
ang nangako sa atin. Nakakapagod bang mabuhay? Mahirap ba ang sitwasyon natin? May mga pagsubok ba tayong pinagdadaanan? Ang mahalaga, may pinanghahawakan tayong pag-asa. Hindi para instantly maialis tayo doon sa sitwasyon na yon, kundi para magkaroon tayo ng lakas na magpatuloy. Next natin. Balik pala natin. Yan. The stars remain hidden. The stars remain even when hidden. Kasi katulad ng illustration natin kanina, yung mga bituin, pwede siya matakpan. Pwedeng may gawin ng kaaway para kahit tumingala tayo, hindi natin siya makita. Pwede rin namang ngayon, araw, kahit walang ulap, kahit hindi umuulan, hindi mo pa rin makikita ang bituin. May specific season para maging visible ang bituin. Pero it doesn't mean na hindi natin nakikita ay wala na siya. Kasi may mga pagkakataon din sa buhay natin na para bang hindi natin makita na mangyayari yung pangako ng Panginoon. Pero hindi iyon yung mahalaga. Hindi iyon yung dapat nating tingnan. Kasi ang dapat nating panghawakan, ang mga pangako ng Panginoon laging nandyan. Hindi siya mawawala. Hindi siya magbabago. Nandyan lang yan. Hindi man nakikita ng ating mga mata. The stars disappear every morning, but they never leave. Clouds might hide them, daylight conceals them, but their position never changes. Ganon din ang mga pangako ng Panginoon. Kaya wag nating sabihin na porket may bagyo, wala nang pag-asa kasi hindi natin makita ang bituin. Lagi nating alalahanin na kahit hindi man clear ang kalangitan, maliwanag pa din ang mensahe ng Panginoon, tapat siya sa kanyang mga pangako. Totoo siya sa kanyang mga salita. Biguin man tayo ng ibang tao, pero hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Siya'y laging tapat sa kanyang mga pangako. Huwag nating hahayaan na agawin ng kaaway yung katotohanan na yun, na yung kasi ang goal ng kaaway, hindi naman hahayaan ng kaaway na makapaglakbay tayo sa mundong ito na lagi lang natin nakikita yung between at makakapagpatuloy tayo. Magpapadala siya ng mga ulap, magpapadala siya ng distractions para mawala yung focus natin sa pangako ng Panginoon. Ang kailangan lang, lagi nating paaalalahanan yung sarili natin. Sa likod ng mga ulap na yan, nandyan ang pangako ng Panginoon. Hindi siya nawawala. Next natin, after ng verses, yan, the stars become witnesses that Yahweh's covenant has not failed. Hindi man natin siya makita, pero it doesn't mean na hindi siya mangyayari. Sa sitwasyon ni Moses, di ba? Di man siya nakatungtong mismo sa lupang pangako, pero nakita niya. At hindi yun kabiguan sa bayan ng Israel na hindi nila makasama si Moses. Ito ay patunay na tapat si Yahweh at hindi siya nakadepende sa tao. Ang kaganapan ng pangako ng Panginoon, ito ay nasa kanyang kamay, hindi sa kamay ng kung sino man. Every night, the heavens silently proclaim, God still keeps His word. Never mawawala ang mga bituin sa langit.
Just because you cannot see the promise doesn't mean God has forgotten it. Kasi may itinatak na siya. Inilagay niya ang mga bituin sa langit for that purpose. Para maalala natin, tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen? And number 3, malapit na po tayo. Konti na lang po ito. The stars direct us to Messiah. Kasi, after ilang centuries, may isang gabi na naman. Hindi na ito nung gabi na pinatingala si Abraham, kundi meron na namang another set of people na pinatingala. At iyon ang kanilang naging gabay. This time, God doesn't simply tell people to look at the stars. He uses a star to lead them to Yeshua. Kasi gano'n naman po, ang mga pangako ng Panginoon, dinadala niya tayo sa Panginoong Yeshua. Dahil ang pinakadakilang katuparan ng pangako ni Yahweh, nangyari na. Iyon ay ang pagdating ng Panginoong Yeshua, ang pag-alay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maligtas mula sa ating pagkapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga dito, Galatians 3:16, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Connected din pala na lahat ng mga pangako ni Yahweh, it is all connected sa Panginoong Yeshua. Na nung nakita nung tatlong mga pantas, yung bituin sa langit, iyon naging gabay nila para makarating sa Panginoong Yeshua. Mga Hebreo ba yon? Hindi naman sila mga Hebreo. Mga foreigners sila. Galing sa iba't ibang kingdoms. Pero may nagtulak sa kanila which led to Yeshua. Ano yon? Yung mga bituin sa langit. Ang pangako ng Diyos na dumating na, isinilang na ang kanyang Mesaya, ang ating Mesaya. Sabi nga po dito, next slide natin, Abraham looked up and believed. The wise men did the same and it led them to Yeshua. The stars never became the destination, but it is a sign to continue until we meet Yeshua. Alam niyo po, marami kasi reenactment ng panganganak ng Panginoong Yeshua. Baby pa lang siya, nando na yung wise men at binigay yung mga gifts. Pero ang totoo, sabi ng mga scholars, it took them around more than 2 years ng journey hanggang sa mapuntahan nila kung saan nakatira ang Panginoong Yeshua. At ganun din po sa atin. Magpatuloy lang po tayo. Hindi sundin ang sinasabi ng bituin, kundi sundin ang sinasabi ng Panginoon na iyang mga bituin na yan ang tanda ng aking mga pangako. Hindi natin panghahawakan yung bituin mismo kasi pwede nga siyang matago ng mga ulap sa araw, hindi naman natin siya nakikita. But when we do so, may we be reminded na totoo ang pangako ng Panginoon kasi itinatago man siyang pilit ng kaaway. Hindi maitatago yung katotohanang tapat si Yahweh sa kanyang mga pangako. Amen po? Sabi nga po dito, what do God's promises do? They give hope. Why can I trust them? Because they remain constant even when hidden. Where do they lead? They lead me to the Messiah. Kasi simple lang po yung atin pong mensahe ngayong araw na ito. Ang mga bituin sa kalangitan, sa pagsabit ng gabi ay tanda ng mga pangako ni Yahweh.
At dito na po ako magtatapos. Sabi po dito, overcoming fear gives us the courage to take the first step. But looking at the stars keeps us walking. Hindi sapat na tayo'y matapang lamang. Hindi sapat na tayo ay nakapagsimula na ng unang hakbang. Kailangan nating magpatuloy. At kailangan nating panghawakan ng salita ng Panginoon para tayo makapagpatuloy. Kasi kung hindi tayo titingala at titingin sa mga bituin sa langit, sa mga pangako ng Panginoon, susukot din tayo. Kasi bakit? Kung panghahawakan natin ng kahit anong bagay dito sa mundong ito, pwede silang magbago, pwede silang mawala. Pero ang salita ng Panginoon, tulad ng mga bituin sa langit, hindi sila mawawala. Takpan man yan, nandyan lang sila. Ganyan ang katapatan ng salita ng Panginoon. The stars in the night give us hope when the future looked impossible. It gives us confidence when the promise seemed hidden. And it gives us direction toward God's greater redemption. Nawa yung mensahe ng mga bituin sa langit, ito yung mabigay sa atin. Balik natin. Sorry mabigyan tayo ng pag-asa. Mabigyan tayo ng confidence, hindi yabang. Confidence na na may humility sa puso natin na, oh Panginoon, hindi ko po kaya. Pero I'm confident dahil ikaw ang kasama ko. Hindi ako matatakot. At magkakaroon ng direction. Hindi ka naglalakbay lang na walang takot na kung saan-saan ka pupunta. Maglalakbay ka ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng confidence na galing sa Kanya, at merong direction na galing din sa Kanya. Kasi marami namang nakakalakad sa mundong ito na punong-puno ng pag-asa, sobrang confident. Ang kaibahan lang nung iba, yung iba walang direksyon. Kailangan natin ng magdadirect sa atin. Huwag nating panghawakan yung sarili nating karunungan lang. Panghawakan natin yung guidance ni Yahweh. Marahil darating tayo sa punto na, oo, tumanda na tayo, nag-mature na tayo, pero at the end of the day, hindi natin pwedeng panghawakan ng sarili nating karunungan. Gumanda na ang hanap buhay mo. Kaya naman, nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Walang kahit anong pwedeng marating mo sa buhay na masasabi mong, dahil dito, kaya ko na. Ako na to. Hindi eh. Ang dapat pa ring palagi ang masunod sa buhay natin, salita ng Panginoon. Hindi porket ikaw ang first wala na pa yung first honor nga. Hindi porket ikaw ang with highest honor, ay kaya mo nang harapin ang buhay ng ikaw lang. Hindi porket ikaw ang boss sa trabaho mo, ay ikaw na ang dapat masunod sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Hindi porket pastor ka na, alam mo na ang lahat. Kailangan natin ng humility at aminin natin sa sarili natin, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, gabayan mo. Marami man tayo mga nagawang pagkakamali in the past. Anong kailangan nating gawin ngayon? Tumingala lang tayo. Tingnan ang mga bituin. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Tinatama mo ang aking direksyon. Kailangan pakinggan natin si Yahweh. It is never too late
Kailangan lang natin magdesisyon. Una, i-conquer yung takot. Ngayon naman, paalalahanan tayo ng mga bituin sa langit. Kasi si Abraham, sobra yung worry niya eh. Parang hindi na nga lang worry, tinanggap na niya na ang magiging tagapagmana na niya si Eliezer. Wala na siyang magiging anak. Baka sa atin ngayon, may ganun tayong sitwasyon sa buhay natin na, tanggap ko naman na, ganito na lang ako. Pero hindi iyan ang sinasabi ni Yahweh. May mga pangako siya sa atin. Pero yung pangako na yon, kailangan nating lakaran. Yung mga salita niya, kailangan nating sundin. Kailangan maging humble enough tayo para tanggapin na hindi mga sariling diskarte lang natin sa buhay ang dapat nating sundin, kundi ang kanyang gabay, ang kanyang mga utos at tuntunin. At the end of the day, babalik na naman tayo sa isang desisyon na kailangan nating gawin. Tayo ba'y magpapatuloy o tayo hihinto na? Pero nawa, na-inspire tayo ng mga bituin sa langit. There's hope, there's confidence in Him, and may Yahweh direct us sa kung saan man niya tayo dadalhin. Franz, first time mo dito? Pero nawa, sa biyaya ng Panginoon, may na-receive kang lesson sa buhay na magagamit mo. Na sa mura mong edad, kung loloobin ni Yahweh, ang dami mo pang lalakaran, pero lagi mong tatandaan, may pangako si Yahweh. Panghawakan mo yun. Marami tayong gusto sa buhay, marami tayong pangarap, di ba? Pero, ang pinakamahalaga, ang masunod natin, yung salita niya. Ibig sabihin ba nun, i-give up na natin yung mga pangarap natin sa buhay? Siguro nga. Kailangan natin siya i-surrender at hindi natin alam. Mas higit pa pala dun sa mga ninanais natin sa buhay yung plano ng Diyos sa atin. Kailangan lang natin makinig sa Kanya, magbago. Minsan kasi parang, bakit tayo na-frustrate? Na bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat, pinipilit ko naman. At gusto ko namang magbago. Ginagawa ko ng lahat ng pwede ko maging diskarte sa buhay, pero bakit ganun? Hindi naman nakikita ng iba yung mga pagbabagong ginagawa ko. Pero baka pwede natin siyang tingnan sa ibang perspective. Baka kasi pilit nating binabago yung mga buhay natin. Kailangan natin isurrender natin lahat sa Panginoon at hayaan natin siya ang magbago sa atin. Dahil sa pagsunod natin sa kanyang mga salita. Kasi kapag pinilit natin yung sarili natin, nag-rely tayo sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao, minsan kaya nakakadismaya yun. Yung parang ginawa mo ng lahat, akala mo ang ganda ng sasabihin nila, tas bakit parang iba'y naririnig ko? Kasi nga, pinapakinggan mo, ang tinitingnan mo, yung nasa mundo. Bakit hindi tayo tumingala? Panginoon, I surrender it all to you. Baguhin mo ako. Kasi kapag ganun tiningnan natin ang mundo natin, tas biglang iba yung naging reaction nila sa expected mo na dapat maging ganun yung reaction nila, ano mangyayari? Titigil tayo. Hihinto na tayo. Ang masama pa,
baka maputol pa yung relasyon mo doon sa mga tao na yun. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Paano natin mapiprevent yun? Imbis na madismaya ka sa kapwa mo, tumingala ka at umasa ka sa Kanya. At si Yahweh ang magbabago ng ating mga buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, babaguhin ka ng Panginoon. Hindi ng mga sarili lang natin. Kailangan natin ng gabay ng mga bituin. Hindi ng horoscope, kundi ng salita ng mga pangako ng Panginoon. Amen? Kaya lahat po tayo tumayo. Hallelujah. Simple lang. Ngayong araw, most likely hindi magpapakita ang mga bituin mamayang gabi. Pero at least, i-receive na natin yung katotohanan. Nagtago ka man. Itago man ang kaawayan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako.